password. Magagaling yung mga criminals. Oo nga, no? Samantala, mahigit 800 scholar ng bayan mula sa UP Manila ang lumagda sa Return Service Program. Isa itong programa na ipatutupad sa mga magtatapos po simula 2014. Sa programa ng UP Manila, kailangan maglingkod muna ang bawat isko at iska sa ating bayan ng 3 taon matapos niyang magtapos sa pag-aaral. Kala ko 2 lang. Ang hindi sumunod, pagbabayarin ng dobleng halaga ng kanyang matrikula. Maraming kasing estudyante ng UP Manila, lalo yung mga nagdodoktor na agad-agad nag-abroad dahil sa doble o tripling sahod. At dahil pera ng bayan ang nagtagoy sa mga eskola ng UP, dapat lang daw suklian muna nila ang bayan ng kanilang serbisyo. Ang Return Service Program ng UP, pag-usapan natin mamaya sa Talakian with Igan. Pero ang binoise over ko ron, 2 taon. 2 taon lang. Linawin natin kung 3 o 2. Yes. Diba? Yung speech si Marie Winnie, noong magtatapos yung semestre. Diba? Dito muna kayo. Pero ito, UP Manila, yung UP Diliman, kaya anong sagot dito? Tsaka sana hindi rin masyadong mahirap sa mga estudyante na, di ba, naging issue na nun yung training fees na sinisilong ng mga ospital na hindi din naman talaga kayang magluwal ng salapi ng estudyante, di ba? Okay, narito pa ilang mahalaga impormasyon na kailangan nyong malaman. Narito na po sina Edo, Lynn at Susie. Thank you, Igan. Medyo delayed reaction Tsaka natin. slow pan. Para may drama. Ang aga-aga pa lang. Okay, salamat, Igan. Yes, good morning po sa inyong lahat. Bukod sa pakikipagbakbakan niya sa boxing ring, sinusulong din ni Sarangani Representative Manny Pacquiao ang laban kontra kahirapan. Ipaglalaban daw niya ang 125 pesos na dagdag sa minimum wage ng mga manggagawa. Kahapon pinirmahan na ni Congressman Pacquiao ang House Bill 375 na pinamagatang an act providing for 125 pesos daily across-the-board wage increase for workers in the private sector. At siya ang co-author nito. Ang haba ng title, ha? Meron pa siyang punching bag ng kahirapan na kunwari sinusuntok niya habang suot ang gloves. Ayon pa sa pambansang kamao, panahon na para ipatupad ang aumento sa sahod. Lubos rin daw niyang nauunawaan ang kalagayan ng mga manggagawa dahil bago pa siya na marating ang kanyang estado ngayon, marami raw siyang napagdaan ng mga trabaho. Naging utility boy, welder, construction worker, sampagita vendor, at kung ano-ano pang trabaho ang pinasok ni Pacquiao para lamang daw magkaroon ng kakarampot na sweldo at malagyan ng laman ng tiyan. Kaya naman buong-buo raw ang suporta ng kongresista sa ipinaglalabang dagdag sahod ng mga manggagawa. Well, that's a good goal. It's just that, syempre, titignan mo rin yung mga employers kung kaya talaga nila. Yun ang populist statements. Iba naman yung realidad. Yes, Kakayahin talaga ng mga kumpanya. Kasi parang sino ba naman may ayaw na taasan ng sweldo ng lahat Siyempre. ng tao? Kung tayo nga lang di ba? Pero may mga realities din. That's true. Kaya pambihirang balita naman mula sa China, kung saan himalang nakaligtas ang isang lalaki matapos itong mahulog mula sa 10th floor ng isang gusali. Buti na lang at naipit ang kanyang binti sa window grills sa 8th floor ng apartment. Naglilis kasi siya ng bintana ng kanyang apartment nang bigla siyang madulas. Mabuti na lang, pagkasabit ng kanyang binti, agad nang nakahingi ng tulong ang kanyang mga kapitbahay. Mabilis naman dumating ang mga rescuer at tinalian muna ang kanyang paa para hindi ito dumulas. Takot naman siyang bitawan ang mga grills sa bintana at kailangan pang pilitin para mahila muli papasok sa building. Hindi naman siya nasaktan sa pangyayari at nagtamo lang siya ng ilang gasgas sa katawan. Napakaswerte naman. Hindi siya nabalian ng buto kasi pag yung naipit yung paa mo sa grills, you'd expect na broken Saka from the leg, impact of the fall na 2 stories up, di ba? May ganun pa. Swerte Tsaka niya. buti na lang yung may-ari ng 8th floor. Nung nakita siya, hindi sumigaw ng maninilip at bigla siya pinapapalo. Totoo, tinulungan siya. Swerte pag hindi pa oras talaga. At ito naman ang isang inspiring story mula sa San Carlos City, Pangasinan. Biruin niyo kasama ng mga grade 3 students sa Paningbatan Senior Elementary School ang isang Hapon na 63 years old na. Hindi po repeater to si Mr. Etsuo Yamagata, kundi gusto lang niya talagang matuto ng Tagalog at Ingles. Napag-asawa si Ginoong Yamagata ng isang Pangasinense, kaya naman mas nais niyang matuto nito. English, but studying Tagalog. But as soon children teach me that Pangasinan, so that as soon one word is 3 words. Pangasinan, Tagalog, English. Yeah, so that too much difficult. Difficult.
Mahirap yung para kahit kanino, di ba? At kahit na puro mga bata ang kanya mga kasama, enjoy na enjoy pa rin ng hapon. Pakiramdam daw kasi niya, lalo raw siyang bumabata. Mabait at marunong makisama si Ginoong Yamagata ayon sa kanya mga kaklase at kaibigan. At ayon pa sa OIC ng paaralan, tuwang-tuwa raw si Ginoong Yamagata sa malawak na palaruan ng paaralan kung saan nakikipaglaro din siya sa mga kapwa niya grade 3 students. Aww. It's never too late talaga to get an education, no? Totoo yan. Pero ang nagtatala ako, 63 na siya, so yung asawa niya, gano'ng katagal na sila mag-asawa? Ngayon na siya nag-aaral niyan. Oo. Or bago May sila dagdag kasal? ko lang. Hindi kaya? Sa Lasal kasi may adult night high school. Alright. Ang pinakamatandang graduate ng Lasal High School ay 63 years old, galing San Pablo. Araw-araw nagko-commute. Wow. So pag gusto mo talaga, Kung gusto mo talaga, tatapos mo magagawa kahit mo talaga. At eto na ang balitang Proudly Pinoy. Biruin niyo ang bida sa isang Korean musical ngayon, isang Pinay. Siya si Cherish Maningat, na bida ng Korean musical na pinamagatang Arirang Fantasy. Ang role ni Cherish, isang Pilipinang nabiyuda ng kanyang asawang Koreano at naiwang mag-isa para mag-alaga ng kanilang anak at kanyang biyenang babae. Pero aminado rin ang bidang Pinay, hindi madali ang magtanghal para sa isang dayuhang produksyon. Yung mga times na kunwari, I do something na hindi naman sila natutuwa or in their culture, mali. Ganun. Minsan, nasasabon. Pero kahit mahirap, nakaka-relate pa rin daw siya sa kanyang dramatic role. Magtutour ang musical na Arirang Fantasy sa 20 lungsod sa Korea. At ayon pa kay Cherish, kung papalarin, baka raw magtanghal din sila sa iba pang bansa. O di ba, why not come here? Pero mukha na siyang Koreana. Sa totoo lang, At ito naman dahil sa sunod-sunod na lindol at mga aftershock na naranasan sa New Zealand mula noong nakarang Setyembre, may mga bahagi raw ng lungsod ng Christchurch na kailangan ng, abandonahin at hindi na maaring matirhan pa. Noong Lunes lang, niyanig ng 6.3 magnitude na lindol ang Christchurch na naging dahilan para gumulong ang mga naglalakihang bato mula sa mga matataas na lugar. Papunta sa mga gusaling, humina na ang pundasyon dahil sa mga lindol. Ibang bahagi naman ng Christchurch ay nakaranas ng liquefaction o ang paglambot ng lupa dahil sa pagkakatulak ng tubig sa ilalim ng lupa pataas. Halos 15,000 kabahayan din doon ang walang supply ng kuryente. Marami mga paaralan at negosyo na ang nakasara. Ayon pa sa New Zealand Geological and Nuclear Sciences Institute, maaari pang magdulot ng pinakahuling lindol ng mga aftershock. Nakalungkot. trauma na talaga yung mga taga Christchurch ngayon. The hanging house. Totoo yan. At samantala, ito baka good news to. Amazing balita naman mula sa Belgium. Isang eroplano ang pinalipad papunta sa air show sa Paris, France nang walang gamit ng gasolina kundi ang sikat lamang ng araw. Walang ingay at talagang tahimik ang Swiss-made solar-powered airplane na tumatakbo lang sa bilis na 70 kilometers per hour. Mas mabagal kumpara sa ordinaryong eroplano. Yes, mas mabagal pa sa pagtakbo mo ng kotse. Di ba? Gumagamit ito ng 12,000 solar cells at sinimulang gawin noong pang 2003 noong Abril. Napagtala ito ng world record na 26-hour flight para sa eroplanong gumagamit lamang ng sinag ng araw. Isang mas malaking prototype na ang balak nilang buuin at paliparin sa isang around-the-world trip sa 2013. So pagdating mo dun sa France, malamang ang edad mo kasing edad ni Ginoong Yamagata. Hindi pa sa bagal. Oo nga, tumatanda na no? Oh, bakit na nga? Pero mo solar power. It's amazing. Amazing talaga. So at least buti na kahit gabi, nakastore na yung, yung yes. energy niya. So pwede. Sana magamit natin din siya, no? Why not? Nakakalipat kaya sa gabi yun? Yung, probably, Batteries. May yeah. ano siya siguro, storage. Stored power, Pero yeah. yung ano niya, yung design niya, ang lapad-lapad, ang nipis-nipis, Ano? di ba? So, ayusin pa nila yan in the future. Nako, given mga 20, 30 years, I'm sure nakakalipat tayo solar power. Wow, yan. sana. Why not? 20, What do you 30 think, years, Love Aniver? Wala na ako rito. I think that's a great idea, no? 'Di ba? Kailangan talaga medyo mag-isip-isip na tayo ng ganyan. Pero mahal yan eh. Isipin muna natin matindi. Eto na lang! Nako, mula po sa Pag-asa mga kapuso ang ating hirit panahon. Meron pong namumuong sama ng panahon or low pressure area na namataan po ng 180 km east ng Mindanao. At meron din pong paparating pa rin sama ng panahon
na posible daw pong magsanib itong dalawang itong sama ng panahon at posible maging tropical depression. Pero huwag tayo masyado mag-isip dahil wala pa naman siya. Okay, nakapaloob din po itong sama ng panahon sa Intertropical Convergence Zone. Ito pong hangin mula sa Northern and Southern Hemisphere na nagsasalubong po sa equator. Nagdudulot po yan ng ulap at ulan. Kaya naman po ang Visayas at Mindanao, ay pati na rin po ang Palawan, nakakaranas po ng madalas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, mga pulupulong pagkidlat at pagkulog. Ang natitirang bahagi naman po ng bansa, pati na rin po ang Metro Manila, magkakaroon ng bahagya hanggang sa kuminsan ay maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. At syempre pa po, ang area po ng Mindanao, madalas po ang mga pag-ulan dyan. Pwede po, posible po magkaroon ng mga pagguho ng lupa at pagbabaha. So ingat-ingat po kayo. Ang ating sunrise, 5:27 ng umaga at ang ating pong sunset ay 6:26 ng hapon. Mamaya, narito naman po ang mga temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Happy birthday lamang kay Trisha Liangco at sa aking pamangkin na si Leona Lorraine Astilla. Okay, walang bibitaw at walang bibitiw. Magkaiba yun. Sa pagtambay, kasama yung paboritong morning barkada nito ang Unang Hirit! Ang saya-saya sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Magbubulag ka